Dear Madam Native Filipina, gusto ko pong humingi ng advice. Paki-hide po ng identity ko. 28 years old na po ako ngayon. May AFAM po ako pero dalawa sila. Yung unang AFAM ay isang 58 years old. Nakipagkita po siya sa akin dito sa Pilipinas way back year 2023. Si AFAM Madam ay may kamag-anak din po dito sa Albay. Ngayon Madam, may instinct na po ako na may tinatago siya sa akin. Dahil hindi niya po ako pinakilala sa family niya kahit video call man lang. Samantalang ako, pinakilala ko na siya sa family ko through video call. At isa pa, hindi niya ako magawang i-accept sa Facebook. Ayaw niya akong i-confirm dahil hindi naman daw siya mahilig mag-scroll sa Facebook. Kaya sa Messenger lang daw kami. Madam, inisto ko po ang Facebook niya. Doon may nakita akong Pinay friends niya. Nakita ko din po ang girl na na-meet niya before, na taga Surigao. Nalaman ko na lang din Madam na hindi lang pala ako ang kinatagpo niya noong nagpunta siya ng Pilipinas para makipag-meet sa akin. Madam, nung magkasama pala kami, after 3 days ay nagpunta po siya sa friends niya at nagparty sila. Ang dami niya pong pangako sa akin, Madam, pero ni isa wala pang natutupad. Sabi niya kasi, Madam, hintayin ko siya ng 3 days dahil magre-retire na siya. Ang dami niya din pong mga pinagkakaabalahan. Example sa work niya, sa farming, at sa billiard. So Madam, dahil nga may instinct akong may tinatago si AFAM sa akin, kaya nagbalik ako sa dating site. At doon may nakilala akong muli. Nanghingi sa akin ng Facebook Messenger. Binigyan ko po at ayon palaging nagchat-chat. Pero hindi ko masyadong pinapansin dahil hindi ko siya type. Kaya nung pinagbigyan ko ng oras Madam, hindi ko inakala na seryoso pala siya. So ito na ako ngayon, naguguluhan kung sinong pipiliin ko. At kung itutuloy ko pa ba ang relasyon namin ni AFAM number 1. Napaghihintayin niya ako ng 3 years. Salamat po sa mga payo ninyo. Hello Madam Letter Sender, derechahan na to ha. Yung AFAM number 1, iligwak mo na yan. Dahil isa na namang miyembro ng Tsukchak Turista. Real talk, kung ako magbabalik lang sa panghangahunting ng AFAM, never akong papatol sa mga AFAM na may mga kamag-anak na sa Pilipinas. Plus, nakapunta na ng Pilipinas before kami nagkakilala. Ayaw kong ipasubo ang sarili ko sa mga tsukchak turista. Tapos, yung dating site kung saan kayo nagkakilala, Filipino Cupid pa. So, expected na yan na madaming booking ng meet-up kapag nakatapak na sa Pilipinas. Talagang napakaswerte mo na lang kung ang AFAM na nakilala mo sa dating site na yan ay loyal at nag-iisa ka lang na pupuntahan. Pag nag-a-AFAM kasi tayo, no? At nakakaramdam na tayo ng kalokohan instinct, then mag-umpisa na kaagad na mag-imbestiga. Stalk pa more. Para naman kung may nakita kang kalokohan, edi umatras ka na kaagad. Hindi yung tsaka ka pa mag-iimbestiga pagkatapos ninyong magkita. Kasi wala na. Ang tsuktsakan tapos na. At ang ending pati puso mo madudurog pa. Dahil na in love ka na. Kaya sa simula pa lang dapat chismosa ka na sa buhay niya. Ngayon, kung sa simula pa lang alam mo na may kababalaghan siya pero tinuloy mo pa, then wag kang iiyak-iyak dahil ikaw mismo ang may gawa niyan sa puso mo. Well, kadalasan naman sa mga gumagawa niyan yung mga palaban na Madam na may tinatago ding reserva at willing makipagtikiman ng lumpia at pinya. So balik tayo ha, sa may kamag-anak siya sa Pilipinas. Imposible naman kung walang nireto yung kamag-anak sa kanya. Isa pa, imposible din na walang itinurong kalokohan. Madam, baguhan ka lang siguro sa pag-a-AFAM kaya ngayon, alam mo na, huwag basta-basta makikipagkita kung wala kang 95% feeling na sineryoso ka talaga.
Kung yung pagpa-party niya after 3 days yung magkasama, no? Sus, kung ako ang nasa sitwasyon mo noon, nilayasan ko na siya kaagad. Kasi magpa-party pala siya with friends, pero bakit hindi ako kasama? Ibig sabihin lang noon, yung friends niya may dalang babae para sa kanya. Isa pang red flag, dahil may mga kaibigan siya, meaning pabalik-balik na talaga siya sa Pilipinas. Masyado nang maraming alam ang AFAM na yan. Dapat dyan, iligpit na. Joke lang, madam. Tama na nga, tungkol sa kanya, nakaka-stress yung pag-usapan eh. Basta iligwak mo na yun, walang kwenta yun, paasa. Kung magpapakatanga ka sa kanya, baka mahawaan ka pa ng sakit galing sa kanya, no? Dahil sa pagiging tsuktsak turista niya. Ngayon, doon naman tayo sa second AFAM. Ang gusto ko lang sabihin, kung hindi mo type talaga, wag mong paasahin. Kawawa naman. Pero kung susubukan mo ulit magmahal, pwede naman na ituon mo na lang sa kanya yung time mo. Masama mang gawin, pero pwede mo siyang gawing panakip butas para makalimutan mo si AFAM number 1. Ang sama ng payo ko, di ba? Bahala ka na, madam, sa desisyon mo. Basta ang akin, huwag kang maghintay ng 3 years. Ano siya, sinuswerte? Yung 3 years na igugugol mo sa paghihintay sa kanya, mas mabuti pang gamitin mo yun para maghanap ka ng iba. Thank you, madam, ha, sa story mo. Good luck sa'yo. Huwag ka nang maguluhan. Yung mga pangako niya sa'yo, dapat mo na yung kalimutan. Kasi nga, hanggang pangako lang siya. Kung ako sa'yo, no, madam, ang dapat mong gawin ngayon, mag-stalk ka ulit sa Facebook account niya at lahat ng Pinay friends niya doon, i-message mo at tanungin mo kung ano ba sila ng AFAM mo. At magpakilala ka syempre na girlfriend ka. Para naman, at least, ma-discourage yung Pinay. Kung madi-discourage, edi maghihiwalay din sila. Ganun lang yun, madam. Lintik lang ang walang ganti.